Okay, magandang araw po. Share ko na lang yung nangyari sa amin. So, yung kasi, matagal na po nagre-request sa amin sila, madam si sir, na home servicean. Total, malapit lang din naman rito. At saka po, kailangan talaga madala rito sa shop. At ang issue niya ay preno. Kumbaga, walang ibang di rin nila kayang dalhin dito. Gawa na naninikit yung preno. So, naging okay naman na yun. So, pag-usapan natin kung bakit kami tumirik. So, nakita nyo naman po siguro yung post ko doon sa FB na yung mag-home service ka, yung may caption na yung mag-home service ka tapos biglang ikaw yung nasiraan. Ang kulit eh. So, naging issue nun is yung fuel pump. Okay. Ayan. Nandiyan dyan sa ilalim. Dumi ng hindi ko na naasikaso. So si fuel pump po kasi, siya yung nagsusupply, kaya nga fuel pump no? Siya yung nagsusupply ng gasolina papunta rito sa makina natin. So kaya umaandar yung gas engine, kaya umaandar gawa ng may gasolina, may hangin, may kuryente. So aliman yan sa tatlo ang mawala, possible na titirik o mamamatay yung makina. So, ang kagandahan nun, syempre, ako po, bumili ako ng isang kotse na luma. So, expected ko na yan na anytime merong pwedeng bumigay na pyesa. Kaya naman lagi akong ready. Kasi, bagamat mekaniko tayo, marunong tayo kumalikot, bali wala yung pagka-mekaniko natin kung wala tayong pyesa. So, ito yung naging problema, yung fuel pump po. Ayan. Tingnan nyo, bagong-bago. Bago pa yan. At, ang fuel pump, pinalitan ko, wala pa siyang 1 year. So, nagpalit ako, gawa ng kumakadyot-kadyot yung sasakyan. Ito, itong kotse na to. So, pinalitan ko, nawala na yung kadyot na yun. So, ito po kasi, mga aftermarket na to, sa totoo lang, lalo-lalo sa fuel pump, hanggat maaari, ayoko sana magsalpak nito. Kaya lang po, mapipilitan na lang ako. Gawa ng yung original po nito is 16,000. Sobrang mahal. Kumbaga marami na ho akong pwedeng pwedeng biling ibang pyesa sa 16,000 na yon. So, ito naman, ng mga aftermarket, hindi naman po ito yung lahat ng aftermarket sirain. Hindi po. May mga tiyempo ka talaga na hindi tatagal. May tiyempo naman na tatagal siya. Kaya, ito, nagpalit na naman ako ng brand new. So, kaya nagtaka siguro kayo, bakit tumirik, napaandar ka agad. Nakaalis naman kami. So, ayan. Ayan, pinapalitan na ng Joey. Yan, yung mga fuel pump po natin, karamihan nandun sa may sa may ilalim ng upuan. Ayun tingnan nyo. May reserva pa akong radiator fan. Kasi alam ko na yan. Tanggap ko na po sa sarili ko. Luma yung kotse ko. Anytime may mga pwede. May baon po ako dyan, high tension wire, distributor, mga pan motor para sa overheat. May dala rin akong coolant dyan. Para at least masiraan man ako, at least makakalikot ka agad sa daanan. So yun, kung halimbawa po, ituro ko na rin kung paano ma-check kung walang supply na gasolina. Ito kasi, ito yun galing sa tangke niya. Ito ang ginagawa ko rito, pinipisil ko to. Yan. Pag on ng susi, o kaya pag start, titigas yan pagka mayroong supply. Yan. Pagka malambot pa rin yan, wala. Meaning, walang umaano ng gasolina. So, paano naman po malaman kung sira tong fuel pump natin? Kasi ito minsan kasi, parang parang bombilya. Hindi mo alam kung kailan mapupundi. Kasi may mga motor yan, parang radiator fan motor. Hindi mo alam kung kailan mapupundi yan. Minsan, walang sintomas. Minsan, may sintomas. Ang una pong sintomas nito is yung kumakadyot-kadyot. Ang haba ng cranking, lalo-lalo sa umaga pag in-start nyo, ang haba ng redondo. Yan, yung mga sintomas na yan, pwede nyo nang papalitan
kaagad yon para hindi na tayo mauwi sa pagtirik ng pump. Pero ito, kagaya nito, bigla na lang huminto siya. Unlike nung bago ko pinalitan to, kumakadyot-kadyot pa siya. So, naagapan ko na hindi ako itirik. Pero ito, biglang tumirik. So, ito talaga, defective yung fuel pump. Pero huwag kayong matakot sa sa mga aftermarket. Meron naman po talagang tumatagal. Meron nga lang talagang hindi. Maayos naman ang wiring nito. Galing kila Boss Nabs to. Yan, Nabs Custom. Shout out. Pinaayos ko na yung mga wiring nito. Tapos, okay naman yung supply. Na-test namin yung supply. Ayaw lang talagang bumuga. So, narekta namin yung positive, negative lang naman po yan eh. Pwede nyo irekta yung pan, ay yung fuel pump ng positive, negative sa battery. Dalawang wire lang yan. Ayan, ito. May nakalagay naman dyan, positive. Nalagay nyo lang. Pagka hindi po umikot o wala kayo naramdaman na reaction, sira na ho yun. Pagka meron namang reaction, saka natin babaybayin yung mga fuse, possible fuse lang minsan. Kaya dapat to mahalaga may test light tayo. Para at least kahit pa paano, dami na pong tutorial sa YouTube ngayon, pwede nyo nang baybayin yun. Kayang-kaya nyo na yung kung fuse. Ngayon, kung fuel pump po, yun nga lang, kaya talaga ako, sigurista ako, lagi ako may baon na isa pang reserba. Kagaya nyan, siraan. So, nagpalit na lang din ako ng bago kasi hindi ko talaga kaya yung original, masyadong mahal. Hindi practical. So, ayun po yung nangyari na. Tatawa ako sa mga comment doon eh, ang kukulit. Sir, hindi po ako napipikon din sa mga negative comments. Open po tayo dyan. Basta good vibes lang tayo. Wala lang tayong basta wala tayong tinatapakang kapwa. Good vibes lagi. Yun, peace. So yun, ingat po tayo at maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta sa akin. Sobrang nakita ko yung mga nag-comment doon, yung mga concern sa amin. Ingat kayo, sir. Pag-uwi, ingat po palagi. Maraming salamat po at sa inyo din po. Ingat po tayo palagi. Sa lahat po ng sumusuporta sa akin at mahal ko po kayong lahat. Magandang araw po ulit.